again out sapagkat si Bishop Greg Durante po ay pupunta sa US para umattend ng isang conference kay Apostle Guillermo Maldonado sa Miami. At 1 week po siya doon, napakalaki po ng ministeryo at I believe we need apostles in these last days. We need a father's heart na kung saan ay magkakaroon ng pusong ama. Mahirap po kasi pagka tito ang nag-aalaga, pero pagka ama, iba ho ang pag-aalaga ho noon. Pag tiyuhin at tiyahin, medyo mabilis ho mamalo ang mga tito at tita eh. Pero kapag ama at lolo, iba ho ang pag-aalaga at pagmamahal nito. So, let's pray for our bishop sa September 24 hanggang October 1. So perhaps I will be out again on the last Sunday of this month. Pero salamat ho sa Diyos, kahit ho wala ako, ay tuloy-tuloy ho ang mga praise report at patuloy pa rin po ang atin hong paglago at pag-unlad. Salamat sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. We just came back from Oriental Mindoro at meron lamang ho kaming inaayos ho doon. And I thank the Lord that almost 95% ng amin hong meeting ho doon sa Mindoro is a thumbs up. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And it's also about some of the finances that we are transacting for the church and also for the benefit of the operation of the church. And we thank God for that. At alam po natin, there are still more to come. And I can see my breakthrough. I can see my miracle. I can smell my miracle because God is good. Amen. Lahat ng naniniwalang napakabuti ng Diyos, pumalakpak ng napakalakas. Sabi nga nung awitin ni Tasha Cobbs, I'm about to see the things that I have never seen. Makikita kong mga bagay na hindi ko pa makikita, magagawa kong mga bagay na hindi ko pa man nagagawa, at matatanggap ko ang mga bagay na hindi ko pa nararanasan at hindi ko pa natatanggap sapagkat ang Diyos ang gagawa at maggagantimpala sa lahat ng ating mga ginawa. Hallelujah! You will be amazed na yung mga pinapahayag ko po sa inyo ay nangyayari na at nangyayari din po sa akin. It takes just a little some pain and sacrifices. But I tell you, it is worth the wait. Amen. It's like waiting for a baby. It's like waiting for a child to be born. There might be cramps and pains and sleepless nights. But after that, joy will come in the morning. And I believe, mga kapatid, ng simbahang ito ay magiging napaka-yaman, napaka-unlad, napakasagana at pinagpala. Ako lang atang excited. Hello, ikaw lang ba excited dito? Ang simbahan natin ay magiging pinakamayaman, pinakamaunlad, at magiging kilala sa buong lalawigan ng Laguna. Hindi ata kayo excited. Kung excited nga kayo, tumayo nga kayo sa inyong mga talampakan at palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, come on! Rejoice again, and I say rejoice, for the joy of the Lord is mine. We are hitting our target, mga kapatid. We are hitting the mark. And our influence are advancing for the kingdom of God. They know, but God will always say yes. Yes and amen. Yes and amen. Hallelujah. Hindi ho natutuwa ang kaaway sa kasaganaan. Hindi ho natutuwa ang kaaway na tumanggap ka ng 1 milyon. Hindi ho natutuwa ang kaaway na maging madali para sa iyo. The enemy will always slow you down. The enemy will always rob you. Because the grave is empty. Jesus is alive. He is risen and He is on our side. He is alive. Kaya mga kapatid, just bear with us for the next few months. Grabe ho ang gagawin ng ating Panginoon. Makikita niyo ang inyong pastor, napaka-pinagpala. Hallelujah! Makikita ninyo ang inyong church na napakaganda. Hallelujah!
Kaya kung habang tayo ay ganito pang kalagayan, mag-unahan na kayo. Kaya salamat sa mag-asawa na maglilingkod na, sasali na sa worship team natin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hanggang San Pablo, maririnig nila ang lugar ng biyaya ng Diyos sapagkat napakaganda ng gagawin ng ating Panginoon. Hallelujah. Just lift up your hands. Speak in tongues. Come on, let us worship. Open heaven, the timeline of your greatness and the glorious days. We are waiting for this move. We are the move of God. Hallelujah. We are the revival in these last days. Karababase karadadam. Yeah, Panginoon, we just allow you to come in. Fill our hearts, fill our mouth, fill our lips, fill our body with the Spirit of God. For where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Lord, this same Spirit, this same anointing that raised Jesus from the dead is the same Spirit that we recognize, the same Spirit that we possess. Lahat ng may mga tanikala at mga inaalipin ng mga masamang bisyo ay lalaya at mararanasan nilang kapangyarihan ng ating Panginoon. Lord, I pray for the campus ministry. I pray for the young people, Lord God. Pour out your Spirit among the young people. Pour out your power in the young people, Lord God. Ingatan mo at protektahan ng mga kabataan against teenage pregnancy and premarital sex. Lord, I pray for the release of the bondage and I pray for the yoke to be destroyed in the mighty name of Jesus. Lahat ng mga campuses dito sa Laguna ay magkaroon ng Bible study, discipleship. At lahat sila ay mapapalapit sa iyo. Lord, use the mighty weapon of these young people, Lord God. Their strength, their endurance, and their curiosity, let it be on the advantage side, Lord God. At sila ay maging behikulo at vessel mo para sa huling panahon. Lord, I pray for the multitudes that will come to Jesus. Lord, I pray that every churches will be filled with people who will worship you in spirit and truth. Hindi lamang po ang biyaya ng Diyos ang iyong paulari. Lahat ng simbahan na naririto, Panginoon, ay mapunuan ng kaluluwa, pagpapalat, kayamanan. Lord, don't just single us out. Lord, we pray for every churches na makaranas ng pagdadala ng maraming kaluluwa sapagkat kailangan mo ng simbahang makapangyarihan sa uling panahon. That no more chairs will be emptied. Wala na hong upuan na mababakante at wala nang upuan na hindi maupuan ng kaluluwa. Lord, I pray every single churches dito sa Laguna that they will receive the fire of the Holy Spirit, the fire of the Holy Ghost, Lord God, that the church will be known as a fire in the glory and the miraculous ways are coming in our midst. Kaya Panginoon, maraming salamat. Narito kami. Narito ang mga manggagawa na sabik na manalangin sa iyo. Lagi kang gustong makatagpo. Katagpuin mo po sila. Lord, bless the works of their hands. Get them out from poverty. Get them out from addiction, from pornography, Lord God, from vices, Lord. Get them out. Rescue them, Lord God. You are the God who can rescue us. Lord, remove the spirit of depression. Remove the spirit of isolation. Remove the spirit of interrogation, Lord God. Yung mga katanungan sa kanilang isipan, yung kanilang mga kalituhan at mga kapaguran ay mawala sa kanilang isipan at makita nila ito at masumpungan sa banal at dakila mong pangalan. Let the words will have power in their hearts. Words of power. Words is the authority of God. Word is the preservation. Word can move mountains. And word can stir up our faith, Lord God, because faith comes by hearing and hearing of the Word of God. And Lord, I pray na ang lahat ng mga kalalakihan, ang mga kananayan ay maging maalab sa iyong salita, maalab sa panalangin, maalab sa pagbubulay ng iyong pangako, at lahat kami ay magkaroon ng kanya-kanyang sariling karanasan ng kaligayahan at kaulayawan sa aming pakikipagniig at sa aming relasyon sa iyo. Lord, I pray for the stability of every family na mula sa tatay at mga sa asawa nila at mga anak
maitayo at maipanindigan ang panatag katagang salita sa Biblia na ako at ang aking buong sambahayan ay maglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon. Lord, preserve this church with the anointing, with the saltiness. We are the light of the world and we are the salt of this world. Makaapekto kami sa aming mga kapitbahay at kamag-anak. Makaapekto kami sa aming mga kaibigan, kaklase at kanegosyo. Lahat ng uri ng tao na lalapit sa amin ay maapektuhan ng liwanag na ito sa pangalan ni Jesus. Nang lahat ay magkaroon ng kasabigan at interes, nais kong makilala ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. At amin silang ituturo sa banal na dako na kung saan ikaw ang aming itataas at ikaw ang aming itatanghal. Walang personalidad, walang prominenteng tao, kundi ikaw lamang, Panginoon, na banayad at malaya ka naming masasamba, na makikita nila ang Espiritu mo'y kikilos sa tuwing kami nagtitipon. Let holiness be manifested in the lives of each and every one of us. You cannot earn it. You cannot work for holiness. You just need to receive it because it's the same God that you need to have. He is holy, and holiness will come as an impartation, as an outflow of the goodness and the power of God. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Lahat ng may mga inaasahan ditong mga transaksyon at komisyon, Panginoon, ibuhos mo na ito. Lahat ng may mga pending na pagpapala, Lord, in the mighty name of Jesus, I pray for a multi-million blessing to be released now. In Jesus' name. I call heaven and earth, from the north to the east to the south and west. Lord, I pray, pour out the financial harvest and financial blessing for each individual who believe right now in the mighty name of Jesus. Go and find us. Blessing will find you out. Because your name has on your blessing. Your miracle has your name on it. And it will never be lost. Sa lahat to ng may mga sakit at karamdaman, I pray that He is Jehovah Rapha, the great physician and the great doctor. I pray for a sound mind and peace. I pray for comfort for every discomfort. I pray for every pain to get out from your body right now. Shukura baba sikada dada sikada. Whatever kind of disease it is, Jesus said, I am the healer. Jesus said, I have borne every sickness, 39 stripes, whether it be cancer or thyroid problem, whatever it is. It might be a pituitary gland disease or whatever, lungs or pancreas or small intestine or rectal problem. In the mighty name of Jesus, I pray healing right now. Go in the mighty name of Jesus. Go in the mighty name of Jesus. High blood pressure and diabetes, normalize. Lahat ng may asthma, lahat ng may problema sa baga, bronchitis, tonsillitis, sinusitis, I pray, go in the mighty name of Jesus. Let the healing flow and the healing wings of the mighty name of our Lord Jesus flow in this room. There's a miracle in this room. Sa mga nalalabong mga mata, I pray for the 2020 vision in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Sa lahat ng madaling mangawit at kumikirot ang inyong mga may arthritis, Lord, in the mighty name of Jesus. Sa mga may Alzheimer disease, sa mga makakalimutin, I pray that you will have the mind of Christ in the name of Jesus. From the top of your head to the sole of your feet, I command healing right now. Healing from veins. Healing from every blockage of the blood and every vessel of your vein in the mighty name of Jesus will work according to its maker, because God made you and He can heal you, He can construct you, and He can fix every problem in your heart, because God is our maker. Salamat po, Ama.
Sa iyong lahat ng papurit parangal, ang lahat ng tumanggap at nakaranas ng himala ngayong umagang ito ay magsumigaw ng Amen. Hallelujah. What a mighty God we serve. Come on. What a mighty God we serve. Angels bow before Him. Heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Come on. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. We serve a living God and we serve a faithful God. So I'll go to the message. Remain standing, mga kapatid, sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 10. Oh, what a beautiful day it is. Alam niyo, pumunta kami na Mindoro, Friday the 13th, September 13. Sa mga naniniwala, malas daw ho ang 13. Pero sa mga anak ng Diyos, ito ho ang pinagpalang 13. Amen? Sapagkat ang mga saradong pintuan ay binuksan ng ating Panginoon. Amen? Kaya, sa Christmas party, sagot na namin ni Brother Harney ang lechon. Kaya, wala pa ang Pasko, may pamasko na kayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mga ilang lechon kaya? Mga dalawa lang muna. Baka naman sasabihin ninyo, ma-high blood kayo. Lechon baka, pwede din. Amen. Thank you, Jesus. Because of the surpassing greatness and extraordinary nature of the revelation which I received from God. For this reason, to keep me from thinking of myself as less important, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to torment and harass me, to keep me from exalting myself. Considering this, I pleaded with the Lord 3 times that it might leave me. But He has said to me, my grace is sufficient for you. My loving kindness and my mercy are more than enough, always available, regardless of any situation. For my power is being perfected and is completed, and it shows itself most effectively in your weakness. Therefore, I will all the more gladly boast in my weaknesses, so that the power of Christ may completely enfold me and may dwell in me. So I am well pleased with my weaknesses, with insults, with distress, with persecutions, with difficulties, for the sake of Christ. For when I am weak in human strength, then I am strong, truly able, truly powerful, truly drawing from God's strength. Let us bow our heads and let us pray. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa salita mo. Salamat po sa banal na kasulatan na aming pong pagsasalu-saluhan ngayong tanghali. Lord, I pray that you will operate in a supernatural way. Signs and wonders and miracles are available in this room. Lord, I pray that every hearts will be captive. Every thoughts that are not aligned to you will continue to align. That you are a merciful God. That you have still story to tell. That you are creating a grandeur of story, because you know how we will end. And with it will always end victory. It will always be a triumphant life. Because you are on our side, and you are our living God, and you are the hope of our glory. Kaya Panginoon, maraming salamat sa kanila pong pakikinig. I pray that there will be stability in their understanding, that they will understand na malayo sa iyo, wala kaming magagawa. And Lord, I pray that in the simplest form, they will understand the revelation, that you will show yourself strong among each individual who are here right now, at lahat po ng nakikinig sa oras na ito. Kaya aming Ama, maraming salamat. Saturate us with a wonderful and powerful revelation that today is our day for our miracles. Salamat po. We give you back all the honor and all the glory.
We give you praise in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lumingon ka sa iyong katabi at makipag-appear ka. Sabihin mo, appear tayo, madir. Appear tayo, brother. Ayan, sige po. Ipakita ninyo ang inyong masayang ngiti sa inyong mga labi. Hallelujah. Praise God. Makakaupo na po kayo. Again, kung hindi naman po kayo nagmamadali, tapusin po natin ang gawain hanggang past 12 o'clock ng tanghali. At iwasan po natin ang pagtayo-tayo. Iwasan po natin ang pag-check ng cellphone. Kailangan ninyo ng atensyon at focus. Marami sa atin ang hindi natututo dahil maraming isipin, maraming iniintindi, maraming gustong ilakot, ibenta. Saan nyo na po intindihin kung anong ibinebenta ninyo? Yung ATM ninyo na kinain ng ATM machine, bukas nyo na ho intindihin nyo, nandyan pa rin ang sweldo ninyo. Hindi ho yan mawawala. Alisin ho ninyo ang inyong makabalisahan. Amen po ba? Sa lahat ng handa ng makinig ng salita ng Diyos, itaas ang dalawang kamay, iwagayway at ipalakpak ng napakalakas. Amen. I need your full attention because we are not wasting time. We are not wasting words. The words that I am about to declare and say is an ammunition. Ito ho ay bala para panangga at panlaban natin sa ating pong mga kaaway. As ammunition, it could also be an immunization. Ibig sabihin, it will protect us from the upcoming plans of the enemy because we are prepared for it. You need to understand, preparation is important. Sabihin nga po natin, preparation. So ang paghahanda ho ay laging makabuluhan at mahalaga sapagkat ang kaaway din ay nagbabantay 24 oras. At sabi ho sa Biblia, siya ho ay nanggagaya ng katulad ng leon na umaatungal at naghahanap ng masisila. But if you know and identify the enemy, you can know and plan for the fight. That you have the armor of God, you have the anointing of God, and you can still stay on course and say, I will fight the good fight of faith. Amen. The enemy will not give you an easy fight. It will always be hardest. But remember, you have the grace and the strength of God. That in our weakness, God will be our strength. Sa panahon na tayo nanghihina at nanlulupaypay, ang Diyos ang ating kakampi. Hindi natin kailangan makipagmano-mano sa kaaway at punto por punto. Ang nais lamang dapat nating maunawan at nais nating dapat matutunan, we should implement that the enemy has been defeated. Daig at gapi na po na ang kaaway, 2,000 taon na ang nakalilipas. Pero minsan tayo nadadaya, akala natin tayo kanyang masisila. Kaya minsan tayo ay nalulupaypay, nalalamig at nanghihina. Don't ever think that problems came from God. No, it's not. God allows the problems so that we will be strong. God does not want us to be complacent and to be relaxed. God wants you to flex. I-flex nga ninyo ang inyong mga bangs. Amen. I-flex ninyo ang inyong mga muscles. Flex means you put more weight on the things that you want to lift. So pag sinabing i-flex mo nga ang bicep mo, kailangan medyo magbuhat ka naman ng mga 5 kilo. Because our muscles are designed to lift something that is heavy. Lalo na ho ang mga kalalakihan. Our body was designed para po magbuhat ng mga bagay-bagay na hindi kayang buhatin ng mga kababaihan. Kaya hindi ho po pwede na ang babae ay maging lalaki at ang lalaki ay maging babae. Sapagkat sa sinapupunan pa lamang, ang inyong sexual preference ay alam na ng ating Panginoon. Wala hong bakla at tomboy, lalaki at babae lamang. Amen? Mahal natin ang bakla at tomboy, pero kailangan nilang maunawaan. Babae at lalaki lamang ang pupunta sa langit sapagkat ito lamang ang nilikha ng ating Panginoon. Period, no erase. And we should remain biblical. Kailangan huwag tayo magpabuli sa mga pakanan ng kaaway. Ang puti ay mananatiling puti at ang pink ay mananatiling pink at ang berde ay mananatiling berde. Pero sinasabi ko ho sa inyo, kailangan dito ho tayo sa katotohanan at kailangan pag tayo nagbago, lahat ay dapat nating isuko. Narinig niyo ho ba yung sinabi ko? Pag tayo nagbago, dapat lahat ay ating isusuko. Wala tayong ititira. Pag tayo nagsuko, wala na tayong dapat babalikan.
Pag itinapon na basura na ito, pag basura, ito ay inilalagay sa dump site at kailangang tinatabunan ng lupa at hindi na kailangang mabuhay pa. At ang lahat ng bagong nilalang ay may bago ng kasuotan, may bago ng puso, at may bago ng isipan na alam natin na tayo ay mayroon ng isipan na katulad ng ating Panginoon. We do not see life as a defeat. We do not see that life is just about living for a day, living wages, or from paycheck to paycheck. Life is worth more than this of what we could wear, or what we could eat, or think, or live about. Life is more than that. Life is all about knowing Jesus as the source of everything, that He is the Prince of Peace, and He has the eternal life. Kaya ngayong umaga, ang nais kong ibahagi sa inyong mensahe ay pinamagatang, we all get hit. Lahat ho tayo ay hindi makakaranas ng pagsubok. There will never be an exception. There will never be exempted for the trials and the temptation of this world. From the cares of this world. Everybody needs money. Everybody needs to buy Pampers and diapers kung kayo po'y merong mga anak. And everyone needs to earn for a living. Salaries being delayed. Tapos ikaw ay sinisiraan sa inyong kumpanya. Those are the natural things. Promotions that are being delayed. The company might close, magsasara na dahil nalulugi. And there are times that you are really having a hard time to find your job. Ikaw nahihirapan maghanap ng trabaho, yung iba nahihirapan maghanap ng girlfriend. Yung iba ay nahihirapan na maghanap ng hanap buhay, yung iba naman ay nahihirapan maghanap ng mapapangasawa. And they think they are good looking, they think that they have a good stable job, pero as if wala talagang dumarating na para sa kanila. Marami kang gustong ligawan, pero puro gusto lang ang ligaw na gusto mo, pero wala ka naman talagang nililigawan dahil una sa lahat, mahiyain ka at torpe, kaya hindi mo maipahayag ang iyong nararamdaman. Nakukuha ho ninyo? At meron naman na napakabait, masipag sa kanilang tahanan, isang dalagang Pilipina, amen, dalagang Pilipina. Pero it seems like she is not that attractive sa mga kalalakihan. Kaya ang nangyayari, imbis na siya ay magkaroon ng kadate, ang lagi niyang kadate ay ang kanyang mga pamangkin at ang kanyang mga mahal sa buhay, lalong-lalo na ang kanyang nanay, lagi siyang nasa tabi ni inay. Buti sana kung sa ST ay siya graduate sa tabi ni inay. Amen. Pero nangyayari kadalasan dahil itong mga kababaihang ito, they're so close with their mothers and fathers, nagiging mama's boy at nagiging papa's girl or mommy's girl. They cannot get out from that confinement. Minsan kasi hindi ho natin namamalayan sa overprotective ho natin sa ating mga anak. We're trying to confine them and dictate for their future. Hindi ho natin kayang diktahan ang hinaharap ng atin hong mga anak. What we can do is to pray for them. But for them to have a love life and to have their own family, we cannot control them. Dahil ang bawat isa ho sa atin ay may sarili at kanya-kanyang buhay. At dun ho sa buhay na ito, ay doon ho natin makikita kung ano ba talaga ang dapat nating maging kapasyahan at dapat nating maging reaksyon at direksyon sa buhay na ito. Kaya nga ho, habang ako ho ay naghahanda ng mensahe, sa mga nakalipas na araw, nakita ko that everybody, there's nothing new under the sun. May magkakasakit ho sa pamilya ninyo. May mga problemang darating at mga bayarin na hindi ninyo inaasahan. But as if it is getting worse, rather than it gets better, yung problema na inakala natin na minsan ay maayos na, pero hindi pala, may mga madadagdag na issues. Ang kailangan mo'y ganitong halaga, pero on the other side, there will some emergency funds that will arise, and you are not prepared for it, and you will be overwhelmed. Ibig sabihin, magugulat ka sa sitwasyon, at para bagang ikaw ay hindi handa sa ganong pagkakataon. I tell you, the Bible says that God will not allow every temptation. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, ang sabi doon, hindi tayo hahayaang magkaroon ng pagsubok na hindi natin makakayanan. Kaya kung may pagsubok ka, kaya mo yan. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya mo yan. Hindi lamang tayo puro iyak at puro pagsusumbong at puro paglulupaypay. Kaya nating tumayo at lumaban. Amen.
You are not here to throw the white towel and say quit. Because the easiest way to do is to quit. But God says fight on. God says move on. God says carry on. Because I have your back. You need to go on. You need to crawl to your victory. And the moment that you are hurting, the more that you can understand that God is on your side. God has your back. Gusto mo naman mag-resign sa trabaho, wag muna. Isipin mo may 3 kang anak na dapat mong pakainin. Hindi, Pastor, pinagkakaisahan ako sa aming kumpanya. Huwag mong isipin, matuto kang maging manhid because you have to live with it. Napakahirap ng walang hanap buhay. Napakahirap ng walang trabaho. Huwag mong isipin na mahirap kumita ng pera. Ang isipin mo, kumikita ka pa rin ng pera kahit mahirap kumita ng pera. If you always look on the difficult side, you turn to weary out your emotions. Pag iniisip mo na laging nakakapagod, laging mahirap, hindi ka makapag-perform at your best. So how come your supervisor, your boss will promote you if you are looking always on yourself and having a self-pity party that I am not worth it and I have no way to go and I will never get far because I'm just a janitor, I'm just a fishbowl vendor, I'm just a tricycle driver. If you look down on yourself, who else who will look up on you if you cannot upgrade and appraise yourself with God wants you to have? Kung hindi mo kayang tingnan ng iyong sarili sa isang aspect at level at perspektibo, na kaya kang paunlarin at pagpalain ng ating Panginoon, sino pang mag-i-encourage sa iyo? Kung hindi ka pinararangalan ng iyong asawa, sino pang magpaparangal sa iyo? Tanging ang sarili mo lamang at pananampalataya sa ating Panginoon. You can go ride your tricycle with a different perspective na itong tricycle na ito ay magiging Honda Civic sa pagdating ng panahon. Itong tricycle na ito, hindi ako laging nakapila dito sa toda ng Santa Rosa, Laguna. But if you remain self-pity, that for the rest of your life, it will always be my job, that I am a second class, I'm just always being under the saya of my missus. If you always think about that, si Mrs. lang ang may alam sa pera, si Mrs. lamang ang lahat, si Mrs. lamang, si Mrs. Alam nyo nga ho, merong biruan. May mas hindi pa daw hong terorista na umaaligid sa atin hong paligid. Mas matindi pa sa ISIS. At ito ang ating mga Mrs. Yes, we all need our wife to be vocal. But sometimes, do not let somebody else put down on us dahil kakarampot lamang at maliit ang ating trabaho. Ang pagmamahalan ay hindi bunga ng halaga ng ating iniintrega sa ating mga mahal sa buhay. Sapagkat kung lahat ho tayo ay manager, wala na hong maglilinis ng basura. Kung lahat ho sa atin ay leader, wala na tayong follower. Kung lahat tayo pastor, pag nag-preach tayo, lahat tayo naririto sa pulpito, wala nang nakaupo. That's why there was what we call a seasons in our lives. A time to share, a time to sit, a time to get up, a time to wake up. There's always a time for everything. Kaya nasasaktan ka dahil buhay ka. Tama po ba? Kaya ka nalulungkot, kaya ka nagagalit dahil may emosyon ka. Dahil pinangakuan ka ng iyong kapatid na magbabalik bayan, na bibigyan ka ng isang bagong sapatos, pero nung dumating ay wala kang bagong sapatos at ang sabi sa iyo, Brad, chocolate na lang at ikaw ay masamang-masama ang loob. Lahat o tayo may kalayaang magtampo. Because there are promises that are made to be broken. There are promises that will hurt us. But I tell you this, huwag nating hayaan na yung tampo ay mag-ugat sa hinanakit. Hayaan natin na minsan tayong nasaktan, but we should understand we need to go, we need to grow, and we need to be matured na siguro kaya nalimutan ay mas may iba pang iniintindi at inaasikaso ang aking mahal sa buhay. You should always give the benefit of the doubt if a matter did not happen on your terms. Pag hindi nangyari sa iyong kagustuhan, hindi nangyari sa iyong panahon at kahilingan, huwag mong hayaan ang pagtatampo ay maging ng pag-uugali at ikaw na ay maging masungit sa iyong mahal sa buhay. Nakukuha ho ninyo? Lahat ho tayo ay nasasaktan. Lahat ho tayo nakakaranas na may mga taong umutang na hindi na nagbayad. Maliit o malaki, naranasan natin na tayo nalamangan.
Maliit o malaki naranasan natin na minsan sinabi natin na kailangan ay magtagpo tayo ng 3:00 ng hapon pero ikaw ay naiwanan ng van. Lahat ay nangyayari na minsan ay naiiwanan ng van. Hello! Minsan ay nakakaranas na nalilimutan na ikaw ay alukin ng pagkain na ang lahat ng buong sambahayan ay nagkakainan na ikaw ang kumikita ng pera at nakita mo sila doon at nagbibiruan at nagtatawanan. Ikaw na galing sa Makati, nakasakay sa MRT at punong-puno ng pawis, nakalimutan kang yakagin sa pagkainan. Ikaw ngayon ay nagdaramdam dahil sila'y walang pakialaman. Huwag mong tingnan ang iyong nararamdaman. Tingnan mo na ang iyong tahanan ay masaya at maligaya at ikaw ay bahagi sa kanilang kaligayahan na kanilang tinatamasa. Don't single out all the things that will become sour over your life. Huwag mong hayaan ang isang maliit na bagay ang makakapagbigay ng kapaitan sa relasyon sa inyong buong sambahayan. It's not always a honeymoon stage or a sweet by and by. There will be clamor and fights and misunderstanding. Hindi ho honeymoon stage lagi ang buhay mag-asawa. Ganon din ho sa paglilingkod. It's not just all about the blessing. It's all about sacrifices. It's all about effort. It's all about determination. It's all about perseverance and endurance until the end. Marami hong nagpatuloy. Marami ho akong kasama sa simula. Marami ho na naglingkod sa biyaya ng Diyos. Kasama ako ng tatay ko since 1987. I have seen the fallout of other people. Some of them died. Some of them backslide. But only the few remain. Marami ho tayong kasama sa mga simula. Sapagkat napakasaya magsimula. Many are good starter, but many are poor finisher. Ang ganda ng vision, ang ganda ng platform, ang ganda ng atake, ang ganda ng core values, ang ganda ng ating end goal for this year and this year na meet up at na-hit. But sometimes people left you. People will always left you. Or leave you. People will always live our lives. Sapagkat ang Diyos ang nag-aalis pag hindi mo kailangan yung tao kasama mo doon sa iyong tagumpay. There's no people that will permanently save you. Only God can save you. Wala hong permanenteng tao na makakapagligtas sa atin. Wala hong permanenteng tao na makakasama natin hanggang sa lahat ng ating mga pangarap ay matupad. There will always be a few people who will stay beside you because these people understand the vision and the voice of God, that the things that you have heard from God they can also hear. That's why they are staying. You cannot allow everybody to stay with you. Not every people will like me, mga kapatid. Hindi naman lahat ng tao gusto ko eh. Hindi rin lahat ng tao ay sumasang-ayon sa aking mga sinasabi. You have your own opinion, but in this life we don't need opinion of men. We need the truth. Because the truth will only set us free. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Opinion will make you doubt. Opinion will give you a double standard. Because that is your opinion. But when we talk about the Word of God, that our base and foundation is the Word of God, the Gospel, and the life of Jesus, and the testimony of Jesus, I think we will all be balanced. We could have harmony. Kasi hindi mo ipipilit yung alam mo. Ang ipipilit mo ay yung totoo. Sapagkat kung alam ho natin ang ating nung pagtatalastasan, hindi ho tayo magkakasundo. Sapagkat iba ang luto mo ng adobo, ang adobo na niluluto namin ay masabaw, ang adobo mo ay tuyo. Pero ang mahalaga, adobo pa rin yan. Merong gusto na may tutong ang sinaing, pero may gusto naman na medyo malabsak at malambot ang sinaing. Sasabihin nila kasi tatlo kami, 3:1. 3:1 gatang. Tatlong tubig, isang gatang. Kung isang gatang, 1:1. They will always have opinions and rules how you cook rice. And sometimes there will be debate over that matter. Reasoning and argument does not create genuine unity in the body of Christ. That's why you set apart. Kung naririnig nyo, kami na nagsasalita ng ibang wika. Ba't kaya itong mga ito nagsasalita ng ibang wika? Tuklasin mo. At sa iyong pagtuklas, hanapin mo sa Biblia. Kasi pagkasama mo ay Baptist, they will not understand why we speak in tongues. Pero pagkasama mo yung mga charismatic at mga Pentecostal, katulad ni Pastor Kenneth, you will understand that
The speaking of tongues is the sign of the baptism of the Holy Spirit. The speaking of tongues is the sign of the power of God, because you do not pray for yourself. You pray not for the individual. You pray unto God, and you let God move and hit you in the way He wants you to be moved. If you will hear other people, okay, you can interpret it. Interpret mo. Yun ang sasabihin ng iba. Tandaan ho ninyo, hindi lahat ng bagay ay ini-interpret. Ang lahat ng bagay ay tinatanggap at binubulay, sapagkat pagka hindi naman tama at akma ang iyong puso sa pag-interpret, baka magkamali ka ng iyong isasalaysay. Kaya lang sabi ng Biblia, be quick to forgive and be slow to judge. Sabi yung sa Aklat ng Santiago. That's why, if everybody is moving in the realm of the Holy Spirit at hindi mo maintindihan, kailangan mo ng tagapagturo. Well, Pastor, hindi ganito sa aming simbahan noon eh. Simbahan mo yon noon. Pero ngayon, nasa biyaya ng Diyos ka na. Hello? Hello? Nagkakaintindihan ba? Don't put your culture on your other church. You will bring it here. We have a culture here, and we speak in tongues, and we love Jesus, and we pray hard, and we understand the Bible as the Word and the power of God. Don't bring any other culture. Don't bring any other preaching. Nadadali natin dito sa lugar na ito. We hear the voice of God, and we should be led by the Spirit. Because for as many are led by the Spirit, they are the children of God. Don't just read books. Read the Bible. Because many books can inform you, but only the Bible can transform you. Because Bible is full of revelation. Kaya nga ang sabi ni Apostle Paul, let's go back. Ang sabi sa verse 7, there's something that is happening in the life of Apostle Paul. He was being used by God effectively. He was effectively writing letters, epistles to the Corinthians, to the Galatians. And yet, merong isang nagmamatsyag at nagbabantay na gusto siya laging sikilin at patayin at lalong pahirapan. Imaginein ho ninyo, the greatest story of the Philippians chapter 4 saying, rejoice in the Lord with all your strength or with all your heart. And again, I say rejoice, is the moment of time Paul is sitting in the darkness, under chains, and in the prison bars, and saying to us, rejoice in the Lord forever. Rejoice in the Lord. And the peace of God which passeth all understanding shall abide in each and every one of us. Imagine niyo, nakakulong, nakatanikala, walang ilaw, walang aircon, walang BIP, walang GCTA, good conduct and time and moral allowance, walang extra pass, pero nakakulong si Pablo and saying and writing to the letter of the Philippians, maggalak kayong lagi sa Panginoon at magpuri at magkaroon ng kapayapaan dahil na kay Kristo ang tunay na liwanag, na kay Kristo ang tunay na kaligayahan, na kay Kristo ang lahat sa lahat, na kahit ikaw ay naghihirap, alam mo na napakabuti pa rin ng ating Panginoon. Tingnan mo siya sa lente ng iyong pananalig, hindi sa iyong bayaran, hindi sa iyong sakit. Tingnan mo ang ating Panginoon sa iyong lente ng pananalig. Because if you see your situation, you will magnify the situation. Yung maliit na sugat, ang tingin mo'y malaki. Yung high blood pressure mo, lagi mong sasabihin na ito'y excuse sa iyong kalusugan. Don't magnify the things that are temporary. Don't magnify your problem. Magnify God. Because as soon as you keep on magnifying God, God becomes bigger and your problem becomes smaller. Ang Diyos ay mas malaki sa atin yung problema. Ang marahil ay nagpapadaig tayo sa mga taong mabungangan na nasa ating paligid. Do not be pressure in life will only lead to depression. Pressure, depression. So that's why when you cannot carry all it out, don't try to solve every problem in your family. Tingnan mo yung katabi. Huwag mong solbahin o huwag mong lutasin lahat ng problema ng inyong pamilya.
May pamilya na si Bunso, hayaan mo siyang magkaroon ng matibay na paninindigan. Iniwan siya ng kanyang asawa at hindi pinakasala. Hayaan mo na siya ang magbatbat at magdala ng kanyang problema. Hindi habang buhay ikaw magbibigay ng bigas. Hindi habang buhay ikaw magbabayad ng kanyang apartment. Hindi habang buhay ikaw ay laging meron pang ayuda sa kanila. Mga magulang, hayaan natin na sila ay magkaroon ng problema para sila ay lalong tumibay sa kanilang buhay. We all get hit. We all have our own share of problem. Kaya sa pagsubok lamang at kalungkutan at kabiguan, remember this, our thinking will be purified. Pag wala ka ng inaasahan, ang iyong isipan ay mababago. Pag tumigil ka na sa pag-aaral, dun mo makikita na mahalaga pala ang 10 pisong baon sa araw-araw. Hindi mo mapapahalagahan ang isang bagay pag ito'y nababaliwala at natatapon lamang. Pero pag nakikita mo na ikaw na ang nagbabayad ng Meralco, pahalagahan mo ang isang electric fan na walang gumagamit, kailangan mong patayin. Hello? Pero kapag si nanay ang bahalang dumiskarte, si daddy naman, nasa barko, OFW, nasa Middle East. Alam mo ba yung tatay mo napapanot na sa paghihigpit ng gripo at paglalaban ng mga ibang labahan ng iyong nanay na nagtatrabaho sa ibang bansa? Na ultimo, brief ng ibang tao ay kanilang nilalabahan para sa iyo. You don't know the sleepless nights and the tireless moment that they have. Yung may mga mahal sa buhay na nasa abroad. Dito nakakakain kayo ng Krispy Kreme, pero sila doon, hindi sila nakakakain at nagkakaroon ng tamang pahinga. Because what they're thinking is always about the future of the family. Hindi natin pahalagahan ng isang bagay hanggat we are not on that position na tayo na ang gumagawa. Kaya minsan hindi natin pinahalagahan ng pag-aaral, mga kabataan, kasi ang akala ninyo, ang buhay lang, pagbo-boyfriend, halikan, at panonood ng movie, at paghingi ng baon, hindi yun ang buhay. Because every 7 years, our attitude will change, our emotion will change, our perspective will change. Every 7 years nagbabago ho ng chromosomes at nagbabago ho ng mga pananaw at isipan ng ating buhay. Nagbabago. Every 7 years, our eyes diminish, our ears decline to hear. Every 7 years, maraming pagbabago sa ating katawan. I can no longer say na, kaya ko pang mag-basketball ng maghapon at buong araw sapagkat kailangan kong may gawin. Kailangan ako ng pamilya ko. Kailangan kong umigib ng tubig. Kailangan kong mag-preach sa ganito. Kailangan pumunta ko sa mga appointments at mga speaking engagement. Pero nung mga panahon na wala kang pakialam sa iyong sarili, kahit magdamag, kahit maghapon na nakahubad ka naglalaro ng basketball, para sa 25 pesos na pustahan, ice tubig, walang problema. Ang tawag ko sa amin noon ay mga solar boys. Para sa 5 piso, nakikipagbungguan ka. Ngayon naisip ko, ba't ako makipaglaro ng basketball? Mamaya masigo pa ako sa mata eh. Mamaya ma-injured ka pa eh. Yung hindi ka na nga magaling, ma-injury ka pa. Yun ang masaklap. Yung alam mo, puro spat ka na nga lang, biglang nasigo ka pang gano'n. Baliya buto mo, nako, yari ka sa misis mo. Ano ang nais kong sabihin? Sa iyong buong kabataan, sasabihin mo, kaya ko. Pero sa puro to, sa pagtanda mo, maiisip mo, sayang, sana nag-aral ako ng mabuti. Sana hindi ako nag-asawa ng maaga. Sana hindi ako nagpabuntis at kumarengking kaagad ng maaga. Ngayon, imbis na ikaw ay maganda ang tulog at meron kang sariling kwarto, nabuntis ka ng maaga. What happened? You need to wake up in the morning. 19 years old, 18 years old. Why? Because of the internet. Because of the things that tempt us, the lust of the eyes. Akala natin masarap. And now, I could say, as you grow older, you assess yourself and you think tama pala ang magulang, tama pala ang babala. Hindi po pwedeng magkamali ang Biblia. Kaya kung ako sa mga kabataan na naririto, mag-aral kayong mabuti para ang buhay ay maging mabuti. Knowledge is power. But without knowledge, you will be left behind. What I'm saying this, dahil minsan din,
Naging din akong kabataan. I tried to be reckless one time in one moment of my life. Pero ano bang mapapala mo pagka ikaw ay sumuway at nagwaldas at nagwalwal? Anong mapapala mo sa paglalasing? Anong magpapala mo sa pagbibisyo? Anong mapapala mo sa pagdadrugs? Anong mapapala mo sa paglalayas ng bahay? Anong mapapala mo sa mga masasama? Sapagkat ang masama noon, masama pa rin ngayon. Hello? Sapagkat yung matuwid hanggang ngayon ay tama pa rin. Yung totoo ay totoo pa rin. Yung tama ngayon, tama pa rin noon. At hanggang ngayon, sundan natin ang tama at tiyak na ikaw ay mapapatugma sa layunin at plano ng ating Panginoon. That's why we all get hit in our lives. We get knocked down. So that when we can purify our thinking, our mind, we can set the tone on the right path. Ba't nagkakaproblema ang tao? Ba't nasasaktan ng tao? So that you will have a pause. Ba't natatanggalan ng trabaho ang bawat tao nagkakaroon ng hanap buhay? So that you will have a pause. You will have a break in life. Ba't ang tao'y nakulong? Dahil nahuli ng pulis. Nasa sa inyo na kung paano ninyo ito aayusin. Pero sisiguraduhin ko po sa inyo, nagkamali ko noon at itinama mo ngayon, magiging maganda na ang iyong panahon sa piling ng ating Panginoon. Sapagkat nasa Kanya boss mo malilimutan ang mga mabubuti mong ginawa. Mas naaalala ng kumpanya ang mga araw na na-late ka kaysa mga araw na ikaw ay naging maaga. Ganun ang kumpanya. Pero kung may lalagay ninyo sa picture ninyo na ang hanap buhay ay hindi yun ang aking buhay. Job is not my source, but God is. Nakukuha ho ninyo? Kaya kung gusto mo lamang lagi ay rank and file, you are stopping God to work the dreams that He has for you. Kaya kapag ka ikaw ay masaya sa 15 katapusan, tatanda ka sa 15 katapusan, at hindi mo hinihingi ang pagpatnubay ng Diyos, ikaw ay malilagpasan at malilipasan nang dapat ikaw ang may-ari ng isang franchise na restaurant dito sa Binyan, Laguna, at sa Carmona, Cavite, at sa Santa Rosa. Ikaw sana ang may malaking laundry shop sa Kabuyaw kung naintindihan mo lamang ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Because to settle on the less level is the easiest way. Masarap pong laging tumatanggap at lagi na lang humihingi. But I assure you, you can just only get enough, not more than enough. But if you ask for the dream of God, if you ask for the ways of God, because His ways are different from our ways, His thoughts are different from our thoughts, His mind is different from our mind, sabi po sa book of Isaiah. Kaya pag ikaw ay nasa problema at pagsubok, number 2, you think less of yourself. Dahil pag ang ibang masusulingan, kundi ang taong pwedeng makatulong sa iyo. But when people abandoned you and leave you, remember this, God said, I will never leave you nor forsake you. Iwanan ka man ng asawa mo, mabalo ka man, maulila ka man, tandaan po ninyo, hindi nagbabago ang pagmamahal ng ating Panginoon. Minahal ka niya ng simula at tatapusin niya ang pagmamahal sa iyo. Nakarinig ka ng mabuting balita, hindi lamang para maligtas. Ikaw ay nakarinig ng mabuting balita upang magkaroon ka ng isang isipan. That you cannot put God into the box. You cannot limit God because He is a supernatural God. Come on! Huwag mong limitahan ang Diyos. Huwag mong tingnan ang Diyos sa kaya mo lamang gawin. Tingnan mo na siya'y Diyos at pag siya'y gumawa ay napakalaki at napakatindi sapagkat ito'y higit pa sa iyong buhay para ikaw ay makaranas ng himalang pagpapala. The blessing of the Lord is always larger than life.
Kaya kapag ikaw ay nasa pagsubok, God is breaking you because He is preparing you. Pride will be loosened. Ego will be destroyed. Self-confidence is being denied. It is not about ourselves. It's all about the confidence that we have from God. Pag sarili natin, self-confidence, yes, it's good. But sometimes it turned out that we are boastful if we trust in ourselves. Pag nagtiwala tayo sa ating sarili, nasolve natin ang problema sa sarili nating kakayanan. Hindi na itataas ang Diyos, bagkus na itataas ang ating dunong at karunungan. Tandaan po natin, lahat ng bagay, ang talino mo, ang impluensya mo, ay hindi dulot ng iyong talino. Ito'y dulot ng ating Panginoon. Sapagkat ang promosyon ay hindi nagmumula sa tao. Ang promosyon ay nagmumula sa ating Panginoon. Sa kanluran, hilaga, timog, silangan. Ang promosyon ay naggagaling sa ating Panginoon. Only God can promote us. And God will always bring you in a place that you have never been before. Mga kapatid, are you ready to see the things that you have never seen before? Handa na po ba kayo na makita ninyo ang mga bagay na hindi nyo pa nakikita? Pero kailangan magpakaligaya ka sa iyong kakapusan. Kailangang magbayad ka sa mga taong iyong pinagkakautangan. Sapagkat pag ikaw ay naghahangad ng paglaya, doon daraan ang pagtutustos. Doon mangyayari ang kapakinabangan. Doon dadaloy ang karunungan. Doon dadaloy ang mga panaginip na buhat sa ating Panginoon. Kung hindi mo naman gustong lumaya, di ganyan ka na lamang. Laging tagasambot ng sapatos ng iyong kapatid. Laging tagasambot ng pinagliitan ng iyong kamag-anak. There's nothing wrong about that. But it is not always all the time na ganun lagi ang dapat na iyong kalagayan. Nakukuha niyo ba yung sinasabi ko? Na hindi ikaw lagi ang tagatanggap ng tulong. Nawa maintindihan ninyo na dapat ikaw naman ang tumulong. Masarap ho tumatanggap, pero mas masarap ang nagbibigay. Kaya ang sabi ni Pablo, itong pagsubok na ito, itong tinik sa aking laman, thorn in the flesh, I have considered a couple of times, 3 times I pleaded for my life. I want to die, sabi po ni Pablo. So there's no such thing as superhuman. There's no such thing as superman and super apostle. We all break down and break loose and humble ourselves and put down on our knees and asking, Lord, help me in times of it. I look up to the hills and I look up to the mountains. Where does my help comes from? Sa insurance? No. Sa savings account? No. Sa iyong bakil sa gobyerno? No. Where does my help comes from? Come on. My help comes from the Lord. And the Lord has a name. And His name is Jesus Christ. Hallelujah. Bago ka lumapit sa kumpare mo at kumare mo, lumapit ka muna sa ating Panginoon. Bago kayo magpapanalangin sa akin, lumapit muna kayo sa ating Panginoon. I tell you, you can pray for your own self. I just have to come to agree. Pero ang maniniwala para sa inyong kagalingan, walang iba kundi kayo mismo. Even though I pray for you for many times, pero ang pananalig mo naman ay sa operasyon, mangyari ang operasyon na para sa iyo. That God will give you a doctor. Pero kung naniniwala ka na malulusaw ang bara, malulusaw ang bato sa himala at kaimposible ang kaparaanan ng Diyos, be it done according to your faith. Be it done according to what you believe. And it will come because God is the God of impossibility. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung may problema ka sa pandinig at wala kang pambili ng hearing aid, that's the time to believe that you can hear again. Kaya nga we all get hit so that we can understand that in the valley, through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. That in my defects, I know that God will fix the wrong in my body. Madali ho magkonsulta. Napakarami ho ng ospital. Napakahirap pa ng parking pag magpapacheck up ka. Ano ho?
Pero madalas marami sa simbahan, napakaluwag ng parking. Sapagkat ang tao mas maraming naniniwala sa sinasabi ng mas matalino kaysa sa kanila. Wag ho tayong magpadaya sa maraming matatalino sapagkat nasisira ang daigdig dahil sa maraming matatalino. Pero ang mga taong hangal na nakatuon at nagtitiwala sa Diyos, dating hangal, ngayon ay mayroon ng dangal. Sapagkat yung taong grasya noon, ngayon ay taong grasya na, nabubuhay sa biyaya ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. You receive revelation in your darkest moment. When Jacob was running away to his parents, nagtrabaho po siya kay Laban, and he was so tired at ang sabi niya, ang gusto ko'y mapangasawa ay si Rachel, pero ang binigay sa kanya ay si Leah na malabo ang mata, mahina ang tuhod, lampayato, tatano. She is not just beautiful because there was a trending, meron hong custom na kailangan muna daw ang mapangasawa ay panganay. Eh ayaw naman po ni Jacob ng panganay, ang gusto niya ay maganda. Sino ba naman ang may gusto sa pangit? Hello? Hindi ko totoo yung humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Hindi ko totoo yun. Ang totoo, maganda pa rin yung natingnan mong maganda nga. Hello? Nakukuha ninyo? Dahil pag yan ay minahal mo na, kahit sabihin nila na pangit, pero sa paningin mo, maganda yan dahil ikaw ang nakakakita. Kahit bungi, pandak, kulot, maitim, basta yan ay maganda sa paningin mo, walang pakialam ang tao nasa paligid mo. Ba't nila sasabihin na pangit ang asawa mo? Eh, pinili mo yan eh. Di ba? At naniniwala ako, totoo, wala naman talagang pangit. Pangit na pag-ugali meron. Sapagkat kailanman hindi nagkamali ang ating Panginoon. Tingnan mo nga ang iyong katabi. Tingnan mo naman, napakaganda naman, napakagwapo naman. Oh, wag mo na titingnan yung tiyan. Tinitingnan nyo yung tiyan eh. Eh noon 29 ang aming bewang. Wag nyo na tingnan yung tiyan namin. Huwag mo na rin tingnan ang tiyan ng misis mo. 2 beses, 3 beses na yung nanganak. Okay lang yan. Hallelujah. Sapagkat ang kagandahang panlabas ay panlabas lamang at nasa atin lamang pong mga kutis at nasa atin lamang hulaman. Pero ang tunay na kagandahan ay nasa tibukin ng puso na kahit ikaw ay pagod na, darating ang iyong asawa at ikaw ay hihimasin at lalamasin at sasabihin, honey, napakaganda mo kahit 3 araw ka nang hindi naliligo. Napakabango mo sa aking pangamoy. Yun ang tunay na pag-ibig at pagmamahal. Palakpakan natin ang ating Panginoon. That's why in the middle of the desert, in the middle of the night, si Jacob ho ay napatulog at inantok at ang kanya hong naging higaan at unan ay isang bato. Tingnan niyo ho kung gaano siya ka-frustrated. He made the rock as his pillow because he was so tired dahil nadugasan siya, nagulangan din sa kanyang kaparaanan ng kanyang pandaraya. But in the middle of the night, he saw a vision na may pinakita sa kanyang pangitain na merong hagdan patungo sa langit, and I think there was someone going down to him and giving him help. And that's the point of time that he understood, even though he cheated and he lied, God is still with him. Hindi yung kanyang sitwasyon at kasalanan ang nagdikta ng kanyang buhay para lalong lumayo sa ating Panginoon. Huwag ho kayong lalayo sa Panginoon dahil nagkasala kayo. Bagkus ang inyong kasalanan ang maglapit sa inyo sa ating Panginoon. Sabi nga ng isang katanungan ng mga pilosopo at ng mga ateista, why is it a good, loving God send someone to hell? Ito naman ho ang dapat nating sagot. Why is it that we have a good, loving God towards us, we still choose to go to hell? Oo nga't mabait ang Diyos. Bakit naman natin iisipin na ang Diyos pa ang magdadala sa atin sa impyerno? Hindi ho ganun ang dapat isipan. Bakit sa kabila ng kanyang kabutihan, sa kanyang katangian ng katapatan, mas pinili pa rin natin na tayo mapunta sa impyerno at dagat-dagatang apoy? It is not God who will send us to hell. It is us who will choose where to go to hell. Tayo ho ang pipili kung saan tayo pupunta. Kaya pag sa impyerno, it is your choice. But God is faithful. When you make your confession and admission of your sin, He is faithful and just
to forgive us. So revelation comes most when you are in the wilderness. God shows up when you are on your fasting moment. God shows up when the moment you are disciplining your body, that you are putting yourself na wag mo nang mag-Facebook for the next 1 month or 2 months. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, masarap din pala pagka ang buhay may walang Facebook. Wala kang Instagram at wala kang Twitter for a couple of times. Nakakabawas pala ng stress. Alam niyo, nakakawala ng pressure kung sino nag-like. Nakakawala ng pressure kung sino ba yung nag-appreciate doon sa sinend mo. Sometimes you use Facebook in a most important way to inform other people. Pero yung mag-ubus ka ng maraming panahon, it's just a waste of time. Because Facebook is just there to inform other people. Pero para i-post ang mga problema ninyo, forget about it. People in the internet world cannot help you. Only God can help you, and the right people, a pastor or a friend, a Christian friend, can only help us. Pero yung mga tao sa Facebook, yung mga pariringgan mo at mga patatamaan mo, they will not do good. It will not do good. Yung mga pinipicture mong mga pagkain, what are you trying to do with them? You are inviting them to be jealous na kumakain ka sa isang restaurant. Yun naman ang totoo eh. Nung panahon namin, mga batang 90s, tumbang preso lang, masaya na kami. Tago-taguan sa ilalim ng buwan. Pero ngayon mga kabataan, lahat pag nakita mo sa CR, nagse-selfie. Pag kumain ng fishball, selfie. Pag kumain ng taho, selfie. Pag nag-kiss silang mag-boyfriend, selfie. Ano ba naman? Wala namang ibang sikreto. Pati movie na pinapanood mo, naka-selfie. Lahat na lang naka-selfie. Pati yung napaso ka na habang nagluluto, naka-selfie at nakalagay pa rin sa Facebook. Aren't we not be conservative? Amen? Come on, church! I'm tired of being tired. Pagod na ako sa pagiging pagod. Hallelujah. Pati yung pinagalitan sila ng kanilang mga magulang nakapost sa Facebook. What the heck? People are getting crazy. Pati yung matabang adobo na niluto ng kanilang tiyahin nakapost sa Facebook. Subukan ninyo, mga sa kongregasyon ng biyaya ng Diyos. Minsan may mga matatanda na sa atin, laging naka-online eh. Sabi, ano kayo ginagawa ditong mga to? Online lagi. Itong mga senior citizen na to, naka-online lagi eh. Aba, pagka chinat no, napakabibilis mag-reply. Hallelujah. Tuwa sila na lagi nilang nakikita ang kanilang mga apo na nakapost doon sa Facebook. Eh kung makidnap yung apo ninyo. Diba? There are dangers that you do not understand. Na yung kakapost mo na may bago kang kotse, may bago kang microwave, may bago kang ref, you are inviting dangers to your family. Live quietly. Sabi sa Bible, live quietly and in peace. Huwag kayong makialam sa trabaho ng iba. Huwag kayong makialam sa problema ng pamahalaan. Ang problemahin ninyo ay sarili ninyong problema. At pag maayos na ang inyong problema, saka ka makialam ng ibang problema dahil alam mong mag-ayos ng problema ng iyong sambayan. Ang hirap po kasi mas maraming magaling pero sarili niyang bakod hindi niya maayos at hindi niya malinis. May magpapayo ng pag-aasawa pero hindi naman siya maayos sa kanyang asawa. Nakukuha niya. You cannot share something that you do not have. That's why when you get a revelation, it is exclusive. When I get a revelation, it is exclusive. When somebody in my family gets sick, it's not because I do not lack prayer. I do lack prayer or I do not have a more time in the Lord. It's not. Wala namang babanal sa atin na laging pag may nagkakasakit, kulang ka sa panalangin at hindi ka maalam. Hindi po. Ikaw ay nagkakasakit para maranasan mo na ang Diyos ay dakilang manggagamot. It doesn't affect your relationship because God already know that you are weak. Hello! Why God will punish us if He loves us so much?
Kaya ka kinakapos para maranasan mo ang dakilang Diyos na tagapagtustos. Hindi dahil kulang ka sa panalangin at kulang ka sa salita ng Diyos. Ikaw ay kulang sa paniniwala at pagsampalataya, sapagkat ang pagsampalataya ay nasa panalangin at nasa salita ng Diyos. Am I talking sense kahit overtime na ako ng 15 minutes? Di ba kaya ka naman hindi makapanalig? Dahil nga, wala kang salita ng Diyos. Kaya hindi ka makalakad sa katayuan na dapat mong katayuan dahil kulang ka nga sa panalangin. That's why it boils down, pag nasa pagsubok ka, it's part of what you have lacked. But the truth is, God wants to show His power that He is the answer in your tough and hardest time. That's why Paul said, His grace is sufficient when you have 1 million savings account. Yun bang sabi? His grace is sufficient. When we have no funds to renovate this church, hello, the funds will flow. Because when we are over low, that's the time that God will overflow. Over low, then you will receive the overflow. Anong wala doon sa overlow? F. And what is F? Faith. So when you want overflow, you need to be overlow. So because when you understand, when you lack faith, you will pray to God, Lord, increase my faith. Lord, increase my faith. Increase my faith. And God will say, as long as you have a faith as big as a mustard seed, you can say to this mountain, uproot himself and it will obey you. It doesn't say that you need to have a certificate of Bible school to uproot the mountain. But all it says is if you have faith as big as a mustard seed. So when you are over low, you need to put the letter F, and that is faith. We all receive attacks because we are designed to resist and to refuse. 1 Peter chapter 4 verse 12. Beloved, do not be surprised. Huwag ninyong ikagulat ang mga pagsubok na inyong pinagdaraanan, sapagkat ito'y pagsubok lamang sa inyo para makita ang tibay at tatag ng inyong pananalig. It is not strange na may nagkakasakit sa inyong sambahayan. Hindi ho. Kakaiba na kayo'y naubusan ng inyong ipon at nawala at naloko ang inyong investment. Hindi ho yan. Kakaiba. Yan ho ay pangkaraniwan. Hello? Pastor, niloko kasi ako ng pastor doon sa ibang church. Normal yun dahil merong tao na nag-aanyo na tupa pero sila'y mga lobo. It's normal, it's not strange na mismong kapatid mo ang maninira at maninila sa iyo at sisiraan ka. Because judgment always start in our own household. In the household of faith and even in our household. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, maghanda kayo. Kamumuhian kayo ng mga mahal ninyo sa buhay pag kayo sumampalataya at sumunod sa akin. Because what we will bring, it's division. Because it will separate what is right and what is wrong. Dahil anong mangyayari? Paalisin mo sa inyong tahanan ang nagsasama ng hindi kasal kahit sila'y anak mo. It's really hard. But that is the truth. What is the purpose of pain? I'm about to end. Give me more 5 minutes. The purpose of pain, it is an unpleasant sensation and emotional experience linked to the tissue damage. Pag may naramdaman kang sakit, ito ay mapait na pakiramdam. Hindi ka mapakali. Pag masakit na ang puwet mo sa pag-upo sa 12 oras na pagbiyahe, it's not normal because there's pain. There is discomfort, uncomfortability. Merong mali at merong dapat itama. Pag pinupulikat ka, there's pain. Nagka-cramps ang iyong muscle dahil na overuse or masyadong napagod at masyadong na-flex ang iyong muscle tissues. That's why there is pain over your muscles. And its purpose is to allow the body to react and prevent further tissue and damage so that when there's pain, you will slow down and you will take care of yourself. Sa Hebrews chapter 2 verse 17 to 18,
This is why He had to be a man, Jesus, and take hold of our humanity in every way. He made us His brothers and sisters and became our merciful and faithful King Priest before God. As the one who removed our sins to make us one with Him. Tingnan niyo yung nangyari sa verse 18. We all get hit. Even Jesus was hit by the whip. Maging si Jesus, alam niya ang pait at sugat ng merong sugat sa tinik ng korona ng kanyang ulo. Alam niya ang nakayapak dahil nagyapak ang ating Panginoon papunta sa Golgotha. Alam niya ang sakit at kirot ng bawat may nararamdaman. Yang sabi sa verse 18, He suffered and endured every test and temptation. So what's the fruit of it? So that He can help us every time we pass through the ordeals of life. Kaya pinagdaanan ni Jesus ang lahat ng pait, kalungkutan, abandonment, and loneliness. Even His single best friend and loyal disciple Peter that's saying, over my dead body, I will never leave you. But on the time that Jesus was arrested, what happened to Peter? The most loyal friend of Jesus saying, I do not know that man. I am not connected to him. And the point of death, wala akong kalalakihan sa paligid ng ating Panginoong Hesus, kundi si Juan Bautista lamang. Si John the Beloved, John the Beloved. Patay na si John the Baptist. Pero ang mga nakasunod lamang sa ating Panginoon, sila Maria Magdalena, si Mother Mary, they're the only person who surrounds Jesus. And for Him, nasaan ang 12 disciples? Mga nagtatagot na tatakot. Nasaan yung mga nakaranas ng 5,000 taong pinakain at nakaranas ng himala? Nasaan yung mga leper? Nasa si Bartimeus na sumisigaw, Jesus, anak ni David, pagalingin mo ko. Nasaan yung mga pinagaling? They're not present on the greatest ordeals of Jesus. It has to happen so that God Himself, through His Son, would understand the pain of abandonment, the pain of misery, the pain of the pain of the pain of the pain. Lahat ng hapdi at kirot ng lahat ng mga ito. Upang sa gayon, pag ikaw ay humingi ng tulong, alam ng Diyos kung paano ka tutulungan. Alam ng Diyos kung paano ka ililigtas. Alam ng Diyos kung paano ka makakabayad sa iyong pagkakautang. Because He knows how to He knows how to be into ransack na wala lahat ng kanyang pag-aari dahil kinuha lahat ito ng mga taong sumisiil sa Kanya. In closing, closing na. Yes. But I'm not yet done yet. The purpose of pain, number 1, pain protects. Ang sakit at hapdi ay nag-iingat ho sa atin at nag-aalalay sa atin. So when we feel the pain, we turn to slow down. We tend to slow down. We tend to get back on what we are designed and what we are purposed to do. It tells us something is wrong and protect us from harm. That you will not push yourself to the limit. Kaya kapag medyo nagtataas-taas na ang iyong mga level sugar or do not push yourself to the limit. Exercise, diet, and pray to the Lord. Amen? God cannot work when there is an abuse. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi makakakilos ang Diyos pag may pang-aabuso. Matulog ka ng maaga. Siyak na bukas maganda ang iyong gising pag maaga kang natutulog. Ang tao hong laging nagpupuyat, pagpasok ng umaga ng Lunes, laging bugdot at laging sinisisi ang trapiko. Kailan ka ba pinanganak? Nakala mo'y walang traffic sa Pilipinas. Saan ka ba pinanganak? Sa Mars? Every Tuesday, when I go to our main office para mag-report at tumulong sa mga ibang task and to join them in their prayer morning watch,
I have to wake up 3 o'clock in the morning para makarating ako sa Green Hills ng 5:30. Because if I will not wake up that early, pag aalis ako ng 5 o'clock, hindi ako aabot sa 5:30. Kaya mga kapatid, you have to realize 2019 na ngayon, totoo at hindi na drawing ang traffic. Kahit sa Kabuyaw, nagta-traffic. Kahit sa probinsya, maraming tricycle at maraming pasaway ng mga tao. Hindi, pastor, kasi ganito, na-traffic ako eh. Hindi na bebenta yon. Kailangan, agahan mo, gising mo para hindi ka malate. Pastor, kasi baha dito sa lugar namin, kailan pa ba hindi nausong baha sa Pilipinas? Kung sa Bahamas ka nakatira, baka walang baha doon sa Bahamas. Pero nakatira ka sa De La Paz, talagang may bahaho dyan. Nakatira ka sa Santa Rosa, talagang binabahaho ang lugar na yan. Kaya pag umulan ng malakas, ihanda mo na ang iyong mga paa, lulusong ka sa baha, at magpupuri sa ating Panginoon. Kagalakan sa akin ang paglusong sa baha, dahil ito ang buhay sa Pilipinas. Kaya sa Pilipinas, happy life. Amen. Number 2, pain unifies. Kapag may nararamdaman tayong sakit at karamdaman sa ating katawan, emotionally and physically, the whole member of the body always being united to understand that there is a pain doon sa iyong kasukasuan o doon sa iyong hinlalaki sa iyong paanan, the concentration of understanding, masakit ang kukuo sa talampakan, and everything will help. Kaya kapag masakit ang iyong hita at ikaw hirap makalakad, yung kaliwang paa ang tutulong para ikaw ay makalakad. So, hindi mapupuwersa itong kanan dahil nga may arthritis, mataas ang mabigat ang iyong weight, kaya hindi makasalo itong bigat na ito. Kaya dahil ang iyong buong katawan ay magkakaisa, ang sasabihin ng kaliwang legs, let us help the right leg. Kaya lahat ng iyong bigat, dito naman pupunta dahil tinutulungan niya yung isang may kapansanan. Tama po ba? Iingatan mo kung ano yung may nararamdamang sakit. Kaya pain unifies. Ganun din sa simbahan. Kaya ang simbahan ay ospital ng mga bigo at may mga karamdaman. Tandaan po ninyo, hindi lamang ikaw ang may problema, hindi lamang ikaw ang iniwan ng asawa, marami hong nakakaranas yan. Kaya yung problema mo ay magiging daan upang maging papansin para ikaw lamang lagi ang tutulungan ng simbahang ito. Hello! Hindi lang ikaw may problema sa lahat ng bayarin. Marami din ang may problema sa lahat ng bayarin. Kaya wag mong imamagnify ang iyong problema. Lahat tayo magtulungan at kung paano tayo magkakaayos sa kabila ng ating mga pare-parehas na pagsubok at problema. Don't let the world revolve around you. Don't let the people always understand you because you are having some trauma and having some problem. Napakaganda pag hindi tayo lagi ang nagpapaintindi, kundi tayong lalong umiintindi. Number 3, last. Pain corrects. There is a correcting purpose of pain. It tells us that there's something wrong. If we did not feel the pain, kung hindi mo naramdaman na masakit ang ipin mo, di hindi mo papabunot. Amen? Kung hindi mo naramdaman na masakit ang ulo mo, hindi mararamdaman mo na kailangan palang magpahinga na ang iyong mata dahil matagal ka nang nakatutok sa computer. At kung hindi mo naramdaman na ikaw ay lagi nang inuubo, hindi mo mararamdaman na kailangan mo magbawas ng pagkain ng matatamis at ng mga bagay na nakakapagpa-apekto sa iyong sore throat. The pain will always anticipate that there is something wrong and need to be corrected. Kaya ka iniwan ng asawa mo, baka naman ikaw ay laging nakasigaw. Kaya ka iniwan ng iyong anak, baka naman ikaw ay napaka-protective at napaka-commanding at demanding at meron kang Jezebel spirit. Hello! Bakit ka iniwan ng miyembro? Ba't iniwan ka lang ng kasamahan mo sa ministry? Baka naman ikaw ay masyadong madetalye at maarte na kailangan pati medyas, pare-parehas kayo. There would be something that makes you irritated kaya kayo nagkakahiwa-hiwalay. That's why through that pain, you will learn to give room for understanding because not everybody is like you. Lastly, sa 1 John chapter 3, verse 2-3, dear friends, mga kaibigan, tayo'y mga anak ng Diyos at tayong lahat ay hindi pa nakikita ang hinaharap. Pero, kilala natin si Jesus o ang ating Panginoong Jesucristo na siya'y babalik muli at tayo ay magiging katulad niya. At pag nakita natin siya, tayo'y magiging katulad niya. Remember, we are not yet transformed. We are not yet in the glorified body. Yes, we are children of God. But we have not seen the future. But we know when Christ comes again, we will be like Him and we will be just like He is. He is pure and everyone who has this hope in Him
keeps themselves pure like Christ. Kaya sa pagbabalik at pagdating ng ating Panginoon, magi tayong handa at magi tayong laging nakabantay. Iayos natin ang ating buhay. Sapagkat ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na kaayusan, kundi sa panloob na kaayusan ng ating puso. Kaya sa pagdating ng ating Panginoon, makita niya nawa tayo na dalisay ang puso at nakahulma sa nais na makita ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sapat ang biyaya ng Diyos. If you cannot make it, let God work through it. If you want to have breakthrough, let God break your hearts. Because in the breaking, there is a blessing. In the wilderness, you can listen and understand that faithful He is. Faithful is He, that the one who call you upon truth can never make mistakes, because our God is a just God and true God. Dakilang Diyos, aming Ama. Please stand up and let us pray. Marami pong salamat sa umagang ito. Lahat kami ay nasasaktan. Lahat kami nakakaranas ng pagkakatalisod. Lahat kami bumabagsak. Lahat kami nabibigo. It's normal. It's not as strange as what we think about. It is a usual occurrence. Because you want to break us and you want to mold us. You are the potter and we are the clay. We all get hit, Lord God. Those fiery darts and attacks of the enemy, it is always present on a day-to-day basis. And thank God for the grace that you have given to us. Thank God that we can do all things through Christ who gives us strength. Thank you for pushing us back, Lord God, na ang pananalig at pananampalataya namin ay nakasalaysay at nakahugpong at nakatingin sa iyo. Na kailanman hindi ka pa nagapi, ikaw ay tagumpay sa lahat ng pagkakataon. That our God we know and the God we serve never lost any battle. That our God is a God of victory. And you're the God who knows how will story end. Alam po namin, Panginoon, that you can see through us the best story that has been written in our lifetime. Nakikita mo, Panginoon, na kami magtatagumpay. Nakikita mo, Panginoon, na magkakaroon kami ng aming sariling bahay. Nakikita mo, Panginoon, na kami magkakaroon ng aming sariling gusaling panambahan. Nakikita mo, Panginoon, ang bawat isa ay magkakaroon ng kanilang sariling hanap buhay at negosyo, sariling sasakyan na magdadala ng kaluluwa. Nakikita mo ng bawat isang, Panginoon, ang kanilang buong sambahayan ay maglilingkod sa iyo. We not be able to see it right now, but teach us to see the things that are impossible. That we will walk by faith and not by sight. That we can see abundance, the overflow, the channels of blessing that is passed through us. That we will help hands and we will help those who are weak in the church. Those who cannot stand, we will lift them up. Those who are perishing, we will give hope to them. And those who cannot understand, we will teach to them the ways and the knowledge of who you are. Kaya Panginoon, maraming salamat. Bless the people of your pasture. We are the sheep that under the shepherd. Ikaw po ang aming dakilang pastor. Lord, we pray that everything that we have heard right now, walang ni isa mang binhi at butil ang manakaw sa aming pong puso at isipan. Sapagkat itong katotohanan ito, ang aming magiging antabay at kublihan sa lahat ng pagkakataon. Lord, I pray that you will cover them and protect them by your most precious blood. Remove every anger. Remove every thinking of defeat, Lord God. The thinking of quitting, Lord God. Alisin mo po ito sa kanila. Ang pagkaduhagi, ang pagkatakot, ang kawalan ng saysay ng buhay, that their life is no purpose. Lord, I pray that you will guide them and guard their hearts. The issues of the life, Panginoon, the issues of the relationship, Panginoon, that is broken down. Lord, I pray that you're the God of restoration. That through that pain, it will unifies them and it will correct them, that they will guard their hearts and they will not do it again and sin no more. Kaya Panginoon, maraming salamat. Lord, I pray that until we meet again, that they will cherish every truth that they have heard, na ipagpapasalamat nila sa Diyos
na ngayong September 15, 2019, narinig nila ang mensahe ng kabanalan at dalisay at purong katotohanan na salita ng Diyos sa lugar na ito. Because it's not an excuse na hindi kayo natuto. Natuto kayo dahil kayo naririto at kailangan ninyong ipamuhay ang lahat ng inyong napakinggan. Don't let the devil steal your joy. Don't let the devil steal your dreams. Don't let the devil steal your passion and your hopes and your capacity to believe in the ability of God. Kaya Panginoon, maraming salamat. Just lift up your hands. Give me more 30 seconds. Sambahin natin ang ating Panginoon. Pasalamatan natin siya. Sige po, come on, speak out. Church, come on, speak out. Oh, God, napakabuti mo. Sige po, salamat sa mensahe na aming napakinggan. Salamat at kami nakasamba at nakapagpasalamat. Come on, church, open up your mouth and let us honor God and praise Him. Salamat, O Diyos, napakabuti mo. Purihin ka. Salamat, Panginoon, sa mensahe na amin pong tinanggap at ito'y nananalaytay at magkakaroon ng buhay at bisa sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Salamat. Oh, thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat po sa aming MC kanina na napakahaba ng pag-MC na kami napagpala sa kanyang mga pananalita. Lord, thank you. Thank you for the life of our MC, Sister Marilyn. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat po sa mga kapatid, sa lahat po ng nagbigay ng kanilang ikapot kaloob. We can never hide because you're the God who says, pour out your blessing, pour out your miracles. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Mula sa Diyos ng pinagbubuhatan ng lahat sa lahat, I declare, decree, and command the blessing. Pagpalain kayo ng Diyos, maging kayong masagana at maunlad, malakas at matibay sa lahat ng pagkakataon. At ang mukha ng ating Panginoong Hesus ang magliwanag sa inyong mga buhay at siya lagi ang maitaas sa lahat ng dako at lahat ng panahon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos na po ang gawain.